kilala. Tango ka lang ng tango. No? Pag oras na magtanong ka, wala kang mapapagtanungan kasi wala ka, hindi mo kilala. O hindi pa na nagbigay ng number, tama? Ako magbibigay din ng number mamaya. Okay, ito pangalan ko. Lahat ba may ballpen? Tingnan natin ha. Pause natin. Siguraduhin, pag nagpakilala ako, may isulat mo yung pangalan ko. Okay? Kasi kadalasan nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat-sulat, hindi isang litra ng pangalan ko. Okay? Tingnan natin kung ano ito. Kaya sa hindi makikita dyan sa cellphone, sa video, sumilip na lang kayo dito, sabihin nyo hi. No? Yan, parang sigurado. Okay. Yan naman. Okay, pangalan ko ito na. Pero may misis ang karwa sa tagapagsalita ng may mabilos na rin sa kami. Nandito rin kami ng misis ang nandito kami dahil sa Lapero mga services para sa iyo. Ang iba nagtatanong, Misis Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyo malalaman pagkatapos ng ilang patalasas. Ako pwede. Wala rin sulat. Wala. Okay. Ma'am, magtatanong lang. Mabilis ba akong magsalita? Mabagal. Mabagal, ma'am? Sagot, sabi ko sagot agad eh. Mabagal sumagot, ma'am. Kasi ma'am, ma'am, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Matagalan? Okay, tama. Kadalasan, ang sagot sa akin, ganyan. Gusto ko, matagalan. Kasi pag matagalan, talagang feel na feel niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Tama? Habang nasa loob siya ng pilos, feel na feel niya ang napag-usapan. Kaya paglabas dito, talagang mayroon siyang natutunan. Mami, sinabi ko na sa wala. Ang iba kasi, mapag-isip lang na masama. May antok pula. Wala, pagdating sa part 2, walang antok. Walang tulog. Bakit? Subukan mong imitig dyan. Alam ko na agad kung sinong inantok dyan. Maniwala kahit anong tago mo dyan. Nakikita ko kayo. Eh dapat alerto ka. Kasi marami dito, maangat yung kwito. Lumabas, paglabas, nagsasalita na lang mag-isa. Kasi nasya. Ayan, ganito. Pangalan ko. Sam. Sam. Pero maniwala ba kayo? Nakita ko pagsalita dito. Kasi dito may duty ako. Anot ko. Balakpak lang kayo kung gusto ko malakpak. Sabi mo, parang hindi naman dyan tanong. Naranasan mo na maging tanong, hindi naman. Hindi halata ano, no? Gusto sa buhok mo pa lang naman siya. Okay! Ngayon, hindi ko ako tanod, hindi ko ako kalaban nyo, ako kaibigan nyo. Okay, pangalan ko Sam. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Pagdating ko ng Manila, kasi matagal ang pangarap ko eh. Pag tinatawagan ako ng mother ko, okay, kaya na. Ibang sabi ko makarating ako ng Manila. Pag-uwi ko, ginawa kong Sam. Kaya para ko level up naman. Sino bang ayaw magiging level up? Tama, Seth? Okay. Yan. Ayun, Sam. Sana pa usap. Monday hanggang Saturday nandito po kami. Actually, no? Wala pa itong pidos noon. Pidos ko, pidos dito. Hanggang sa 5th floor yan, wala pa ito noon. Ako yung nasa solution. Kaya ako nandito. Just in case of tomatoes. Kamusta po kayo? May natutunan naman kayo sa nabanggit ni Ma'am Sandra. Paliwanag ni Ma'am Sandra kanina lahat. May natutunan. Sana lahat ay may natutunan. Kasi after ko, dito, mag-exam ako ng 1 to 50 items. Ang passing score, 149. Kaya kung may naisagot ka, pasado ka. Dahil pasado ka, may certificate ka.
Kung wala, hindi ka pumasa, dahil wala kang natutunan, wala kang certificate, papayag ka ba? Pero madaling mapag-usapan yun. Madali. Ano lang yan? Yan ang panahon ngayon, unpredictable. Hindi, jokes. Okay. Ngayon, nagpatawa lang ako. Pero lahat, hindi po nawawala. Hindi po ako nawawala sa topic ko. Bakit? Yung part ko is welfare assistance just in case of emergency. Oras na may problema. Hindi lang sa Pilipinas. Hanggang pagdating sa labas ng Mexico. Kasali yan sa trabaho. Kaya kung nandito ka ngayon, isang OFW ka, first timer is abroad, first timer, ihanda mo na ang sarili mo. Kasi bakit? Dami niya natutunan kanina. Yung sinasabi kanina, upang mapaghandaan ang hamon, iba't ibang hamon at pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Yung hindi pa naipaliwanag lahat ng mga sandralin. Pagdating sa part ko, doon mo na malalaman. Kaya kung pati man sandralin kanina, more for encouragement. Pagdating sa part ko, more for discouragement. Dahil kung 100% kanina ang natutunan mo kay Ma'am Sandralin, malamang pagdating sa part ko, mabawasan yan. Kung di may nangyari sa'yo, sa sinasabi ko, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Kasi bakit? Gusto ko malaman ang batas kung ano mayroon tayo. Tanda, first timers, ingat. Iba ang batas sa Pilipinas. Iba ang batas doon. E dapat alamin mo ang pinakasubat. Sa batas, walang exemption. Sinasabi, sa batas, ano sabi sa batas? Ignorancia libis. Meaning is usap. Ano ibig sabihin? Ignorance. Lalo. Excuses. Kaya pag nasasala ka doon, talagang kung iba makaranas ng kaparasahan, ganun tayo. Hindi dapat iba. Sino mga ex-abroad? Kaso mga ex-abroad? Isa na lang ang ex-abroad. First timers, kaso mga kamay. Halos lahat. Hindi pa kayo magtataka mga first timers. Bakit isa na lang? Isa na lang. Kaya pag nagtanong ako, tuloy hindi ang sagot nyo. Tuloy ang laban. Walang susuk. Walang atrasan tayo. Tuloy, hindi. Tuloy. Kulang. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Sabi ko, parang nari. Okay. Hindi po ba yun? Patibayan naman ang loob. Kasi bakit? Nandito ka na ngayon. Okay? Ngayon, sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas mo sa 20 years? 15 years? 10 years? 8 years? 8 years, sir. Kamusta? Nung mag-abroad ka, okay ka naman? Nakapag-ipon. Anong na-ipon? Saling bahay mo. Dami mo bahay. Saling bahay. Okay. May anak. Meron. Ilan? 4 na. May asawa. Ilan? Isa lang. Tama siya. Kasi kung siya mudat pa 2, huling-huling ka sa kabila. Iyan ang mapagkatiwalaan ng mukha. Guys, gayahin niyo si Sir. Mukhang mapagkatiwalaan. Tapat, magmahal. Tapat sa asawa. Tama, Sir? Kasi mahirap na. Hindi na palitan. Are you questioning me? Interrogating me? Okay. Tatanong lang. Sir, nung magpinos ka, saan ka nagpinos nun? Hindi ko na matandaan, pero nagpinos ka. Saan pinagpinusan mo? Nakita mo ba ako doon, sir? Hindi.
Hindi. Kasi wala naman talaga ako doon. Tama? Thank you, sir. Nakita ko na ako kasi nandito ako ngayon. Okay? Ano ito wala? Dami nito to. Nakikita ko eh. Okay! Mr. Sam, bilisan mo na kasi gutom na kami. Hindi ba kayo pinakain? Hindi. Dapat ang mga OFWs mahal. Hindi na mahal. Hindi lang sa pag-alis ng bahay, pinapakain. Pagdating sa pidas, pinapakain. Hindi pa yan nag-lunch. Kawawan mo kayo. Pinapakain kasi kaya kayo nag-medical para mag-fit to work. Pag malaman fit to work, pwede na kayo mag-pidos, tama? After mag-pidos, aalis na. Ayan, dapat kondisyon pagdating sa labas ng bansa, tama? Kasi kailangan yan sa katangian ng isang OFW, yung kondisyon, yung katawan. Kasi, health is wealth. Tama? Trabaho ko na, ang laki ng katawan mo. Tapos, habang trabaho ko, nagsasalita ka ng mag-isa. Hindi ka gutom. Oh, kondisyon mo ba ang katawan mo? Hindi na. Kondisyon mo. Kasi nalipasan ng gutom. Okay, ngayon ganito. Ex-abroad, isigaw nyo. Yung totoong buhay OFW, yung totoo. Yung naging karanasan nyo, hindi lang sa hirap, ginhawa. Good and bad experience. Ex-abroad. Masarap buhay, OFW hindi. Narinig nyo? Isa lang ang sumagot. Kasi sabi na iba, hindi. Paano tayo? Normal lang yun. Tuloy hindi. Tuloy pa rin! Okay, ngayon. Hindi masarap. Ang buhay OFW. Hindi lang sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero, ang naranasan mo, yung buhay na sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman ang naranasan. Mabuti naman. Ikaw mo naranasan mo. Ikaw mo naranasan mo na rin. Kahit hindi ka pa sumagot, halatado na. Ayos na! Ganun lang yun! Ganun lang yun! Sabi ka ba? Oo nga. Isang dang para tapos na kami agad. Okay! Ngayon! Hindi madali. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero sobrang sarap. Bakit? Pag sumamot ka na, di ba? Marami ka masaranasan mga bad experience. Yung pag-alis ko para sa Pilipinas, uminatid ka pa rin sa airport, di ba? Yung sakit ng pakiramdam mo, ang sobrang bigat mo, palayo ka na sa pamilya mo. Lalo yung sumakay ka na sa april, umangat na, pumasok na doon sa ulap. Gusto mo silipin yung mga sa boy, ilang natin sa'yo, doon sa pagbigaan. Kasi sabihin ng mga tao, ay, bakit ka pumunta dito? Bawal na dito. Bawal. Ang naisip mo na lang, pag dumating doon, babawi ka na lang. Ang problema, kinabukasan, umpisa ka na magtrabaho, no? Makakaranas ng pagod, gutom, pero gusto mo humingi ng pagkain, sa mahal mo sa buhay, wala kang mahingi ng pagkain, wala mag-serve sa'yo kasi ikaw lang naman talaga doon. Tama? Hindi mo self-service na lang. Tapos, ano pa? Prepare ka ng force, kumain ka na, pumasok sa isipan mo, sobrang hirap ng buhay ka talaga. Pero kapag-isip ka pa, isang bagay, walang iba kung hindi tumawag ka sa mahal mo sa buhay, naka-video call pa. Tama? Nung mag-video call, malakas ang mga signal, nakita ka niya, nakita mo rin siya sa sulong ng cellphone, tama? Pero nung biglang mag-brown out, nawala siya. Nawala ka rin. Tama? Yun ang pinakamalungkot. Pero, pagdating ng isang buwan, after a month, nung sumahod ka, nagpagpadala ka na, anong naramdaman mo? Di ba sobrang sarap at saya? Pero ang tanong, sino ang mas masarap ang pakiramdam? Yung pinapadalhan kung ikaw na nagpapadala. Yung pinapadalhan, yung tumatanggap, yun ang may sarap na pakiramdam. Tama? Kasi tinatanggap pa lang ng asawa mo siya, magulang sa isipan nila.
Kasunod ako. Yan. Ganon po. May nanto pula. Ito ang sinasabi ko hindi. Oo. Kaya nung kinukulit ka na kinukulit, kasi akala may kasunod agad, ay laging dinig ang sahod. Kulang pa. Nakulitan ka na, inupan mo na ng cellphone. Kaya doon na nag-umpisa na karoon ng lahat. Yung relasyon. Pag-uwi mo ng Pilipinas, doon na nangyayari yung nauwi pa sa limandahan at hiwalayan. Kaya maraming OFWs na broken family. Bakit? Dahil sa broken problema. Hindi man nagbigay man, hindi man nagpakumbaba, kaya nauwi sa hiwalayan. Sana huwag mangyari sa inyo. Sana mangyari sa inyo tagumpay, pag-uwi ng Pilipinas. Sino gusto mo ng Pilipinas sa tagumpay? Kasi naman. Thank you. Sino gusto mo ng Pilipinas na nilapira sa pagbigat? Kasi mga naman. Ayaw. Kaya kayo magtrabaho para magkaroon ng ano? Sigaw nyo. Para magkaroon ng? Dahil mga mukha kayo. Masasipag ang sagot doon, hindi sira. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ngayon, kamusta? Sure na ba na makaalis na? O dapat, alamin mo ang batas kung anong mayroon. Anong mayroon sa pinasultan mo ngayon? Ayaw po. Napabalik-balik ka lang sa labas ng bansa, mayroon magka-problema. Wala kang alam kung anong mayroon, anong batas ang nalabag doon. Eh dapat, dito ka lang, alam nila kung ano ang pinasukan mo. Hindi mo man o super excited ka ngayon, sana hindi mabawasan ang excitement mo. Ngayon ako magtatanong lang, sino nakapag-sign ng kontrata? Tapos yung mga may nakapag-sign lang. Nakapag-sign. 3. Kunti lang ang nakapag-sign ng kontrata. Okay, sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Halos lahat hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Yung hindi tumaas ng mga kamay, magtatanong lang ako, ano kayo? Sabi na iba, pati alam ko sa'yo. Okay! Ano lang naman yan? Kasi hindi mawawala yung pagkapilusok po natin, no? Okay, ngayon, magtatanong lang. Hindi pa kayo magtataka. Bakit ako yung nagtatanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Hindi pa kayo nagtataka. Alam ko na, mayroong hindi nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-ilis, dapat kayo nakapag-sign ng kontrata. Guys, dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni Iba niya, bakit tayo pinatilos? Ibig sabihin, may problema. Kaya umpisa na ako magbawas ng 20% doon sa excitement mo. Kasi kanina, super excited ka. Oh, after nito, paglabas natin mamaya, may certificate na tayo. Yun ang pagkakaalam mo. Ngayon, alam mo na, nasa batas. Kung ikaw ay hindi nakapag-sign ng data, guys, 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 80%. At dapat, bakit kailangan kang kapag-sign ng kontrata? Yan ang pinakamahalaga. No? After nun, mag-videos din flight na. At dapat, kailangan after mag-videos, dapat, no? Sisiguro rin makaalis ka na. Kasi ang isang OFW, mula nag-apply, nakabisahan, dapat 60 kinetic prior, dapat ay deployed na siya. Anong 60 kinetic prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka, dapat wala kang sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kung nangyari sa'yo, normal lang. Magbawas naman ako ng 20%. Doon sa excitement mo, kung tayo 60%. Sinabi ko kanina eh. Kay Ma'am Sandra, more on encouragement. Pagdating sa part 2, more on discouragement. Kaya dito makikita yung ikay ng loob mo kung talagang matapang ka at palaban, no? Na isang OFW. Dapat! Wala ka na sa Pilipinas. Dapat, wala ka na ngayon diyan sa iyong inuupuan. Kung nangyari sa'yo, another 20%, normal. Ay, magbabawas naman ako sa excitement mo. Ang 20%, ang natira is 60%. Sabi ko dyan, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Mayroon pa. 5 times 20 yun eh. No? Dapat, siguro yung makaalis ka na. Bakit?
Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos, hanggang na nakapag-bayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary 20,000, magkano ang placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni ba, ha? Bakit kami sobrang lang? Another 20%. Ang mababawas sa'yo. Ang natira is 40% na lang. Puro pa naman ito sa utak. Mayroon pa kaya? Mayroon pa. Dapat. No? Pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maximo Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni Sir, Sir, kami, sa Jollibee, sumagot niya yung sa yan nung nakaraan. Sir, kami, Gcash. Sabi ko, tapos, kami, patay kami, bata. Umiwala kayo sa Gcash. Kasi Sir, sarap kasi, hindi kami aalis ng bahay. Padala na kami ng Gcash, okay na. Nakakapin kayo kung Manila, no? Ayan. Ipadala 250,000 bawat isa. Kung hanapin mo, wala na, kaputang kuya. Sila yung mga cases. Sana, kung mangyari sa kanila, huwag mangyari sa iyo. Mamayang hapon, alas 2:30 plus 3 ng hapon. May schedule ako, mga Batangas, 168 to 170,000 bawat isa. Papuntang anong lugar? Tulan, Africa, Canada, Malaysia. Pagkadulong. Pagkadulong. Magbigay ka lang ng quiz meeting, ito ka natin, mabilis. Mabilis ano, makaupo. Magbayad na agad, no? Kaya ngayon kawawa mag-isang taon na ulit na alis. Sana huwag mag-iyak sa iyo. Dapat ang nagbayad ka sa loob ng agency. Kung nangyari sa iyo, another 20% ang mababawas sa 40%. Ang natira is 20%. Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy! Kulang, tuloy hindi! Tuloy! Ang laban, walang susuko, walang matras. Pero mayroon pa kaya? Guys, itong pinaka-final, mayroon pa. At itong pang-lima, pag nagbayad ka dapat may grupa ko lang ano, resibo. Sabi ni iba, kayo, resibo. Ba't kami nag-book lang? Kayo, saan kayo nagbayad? May resibo, wala. Dapat may resibo. Pag walang resibo, meaning to say, ito na ang nangyari. Final judgment. You are a victim of illegal recruitment. That is a violation of the public activity for the law of anti-illegal recruitment for 10022 as amended of anti-human trafficking violation. Guys, hindi po madali ang pag-ibuhay ko at gawin. Akala mo kami, ang sarap ng pakiramdam mo, kasi nandyan ka, certificate ng kasunod. Ngayon ang marinig mo, magpasok ni Mr. Shah, ano ba ito? Para takot-takot ng pag-ibuhay. Sinasabi ko ngayon, more on realities, Mr. Shah, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho mula noon. Wala pa itong mga videos na ito, mga speakers dito. Ako nasa certification since year 2000. Lahat na may problema noon, pag nangyari, laging nakalive yan sa review. Pag sinabi, mula sa makatid sa baka ito, 1 for 1, nagulat si Bing, Wilbiran, may tulong bukas, 50,000 bukas, Steve, WIC! Ako po yun. Isang video pag sinabi, mula sa Manila, ito ang skills. Sabi ka doon sa ang naglilig sa pagbabalita, ako rin po yun. Sa isang diaryo, guys, ako, si Kaga pa rin natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng bayan. Maganda pong pusis. Kasi ang sagot na isa dito pa ako kay hindi bakit? Kasi ang pangit mo eh. Pero may tagapagtanggol ako sa alam kung sino. Kung sino pang pinapaganda, siya pang nagtanggol sa akin. Sabi, biglang sumigaw, bakit wala naman yan sa mukha? Nung tinay ko kami sa akin, masakit sa akin. Sir, sa performance yan. Wala sa mukha sa performance. Kaya, Mr. Sam, gaano kung totoong sinasabi ko? Kaya pag may nangyari sa'yo, no? I-inform mo ng agency, ha?
dito sa labas nangyari sa inyo sa labas, yung pong agency, maawa po kayo. Bakit? Pag hindi mo na-inform at pag nahuli yan, nadali, nakulong habang buhay, dama yung kausap mo sa loob ng agency. Kasi bakit? Ginagamit ang pangalan ng agency, pati pangalan ng tao. Di ba? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Ngayon, lalo na ngayon, ang pakay lang makapangulong ba't ang malaking halaga sa mga OFWs. Ingat po kayo. No? Ingat. Kasi bakit? Pwede siya magulong. Accessories of that crime. Malinaw? Pagdating sa labas ng bansa, dapat, pag may pagbabago, di ba, inaasam-asam mo, engineer ako, nurse ako, doktor ako. Hindi naman sahod ko eh. Hindi na bilig ako. Pagdating mo, may pagbabago pala. Anong gawin mo? Dapat mayroon kang gawin. Isang totoo mangyari, maraming pagbabago doon. Hindi lang profession, position, no? Sahod ang nagbabago, salary. Kaya dapat ingat, no? Ingat. Sabi ni Pang, wala na rin magawa. Ano lang magawa? Kung wala kang alam sa pag-action sa problema, wala kang magawa. Sabi mo, uwi na kayo. No? Wala kang magawa. Pero kung katulad sa ginagawa ko, no? Kaya, panoorin niyo. Mr. Sam, gaano katutuloy sila sa atin na tumutulong pala kayo? Yes. Kung naggawa namin kay Sara Balabagan, engineer Jan Aquino, nakulong at tinaturan ng kamatayan, pwede namin gawin sa inyo. Kaya kung unang gagawin nyo, hindi po na masumbong kung saan dapat agency mo. Bakit? Ang agency, yan po ang nagtutulay sa inyo pag-alis, parang katin sa labas sa mata, tama? Para kayo ay mga magiging tawag ng mga bayani. Naniwala ka ba, sir? Sir, naniwala ka ba na ikaw ay bayani? Naniwala ka ba, sir? Naniwala ka. Saan kang marami? Nagpadala ka ng pera sa pamilya mo, sa tax. May mga taxes yan sa pamuntan ng tax. Yung tax, papasok yan sa kamarang bayan. Ang tanong, sino makikilata? Sabi nila, buhaya, yung bayan. Yung kasi, maliit man kung malaki ang pinapadala mo, magbabayad ka ng tax. Sama? Kaya kayo, ang dinatawag na tunay na mga bayani. Huwag niyo maliitin ang mga sarili niyo. Tandaan niyo, kayo ang tunay na mga bayani. Kasi pag uwi mo ng bahay, wala kang tiwala sa akin. Maghanap ka na ng salamin. Sabihin mo, kahit ganito lang pala ang mukha, talagang bayani pala ako. No? Eh, paglabas mo dito mamaya, siksikan mo to. Pag may pa, arang-arang sa daanan mo siya, sabihin, padala na dyan, padala na dyan! Oh, pagsigat-sigat ko. Ano ba ba? Sabihin ko, sir. Sir, bayani ko. Lahat kayo bayani. Huwag yung maliitin ang kayong tinatawag na ambassador of goodwill na pinapadala sa labas ng ating bansa. Tama? Kayo yung mga tinatawag na hinahangaan, no? Ng mga ibang mga lahi. Pagdating ko dahil sa galing sa trabaho, magaling sa performance, ma'am. Magaling yung mga Pilipino. Eh dapat, huwag yung maliitin ang sarili. So ano maganda? Bayani na umuwi ng Pilipinas na tagumpay, na may dalang pera sa pamilya, o yung bayani na umuwi ng Pilipinas, maraming problema. Maganda yung umuwi ng Pilipinas sa tagumpay. Tama? Yan. Kaya, sana, sinasabi ko, yun ang gagawin nyo. I-inform nyo yung agency. Pag nahirapan kayo mag-inform, nahirapan kayo tumawag, tawagan yung mga number doon. Napicturan nyo kanina. At ano, lahat ng number na tinawagan, napicturan nyo diyan kanina. Sigurado ba kayo na pag tinawagan nyo yung sagot sa inyo? Sabi nyo ba? Tama nga naman. Oh, ngayon, mahirapan talaga yun. I-inform inyong agency. Sa pag-inform, sabihin kung ano totoo, huwag mong sinungaling. Dahil marami na kurong dahil sa kasinungalingan. Malinaw. Aming first timer. Pag-iusap lamang po ng maayos. Huwag nahihirapan! Sino kasunod? May number ako na ibigay sa inyo. Yung 0948093970 at 0963513540. Siya po ang pwede niyo tawagan. Siya po ang nakatok sa pintuan ng agency. Mag-iusap na maayos, diplomatically. No? Diplomatically. Ang purpose, makabilis ang pag-solve ng problema. Na hindi ka naggastos ng libo-libo, pati pamilya mo apiktado. Tama? Sa abogado, magbabayad ka ng libo-libo. Diyan, sa number na ibigay ko sa iyo, deeply at lifetime. Sa insurance pa. Ayos? Gusto yung makuha ang number na yun? 0948-093-700. Magkukla, hindi? Hindi. Okay. Ngayon gusto niyo madala? Gusto niyo madala?
Okay. Ngayon, bago nyo makuha yan, Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi mo? I-search nyo. May cellphone ba lahat? May cellphone. I-search nyo. Kagapay. Sa YouTube. Sa YouTube. Search nyo. Kagapay. I-search nyo. Kagapay. Space. ACTV. Kung may data kayo, i-search nyo. I-search nyo. Pag-anayin yung cellphone nyo. Isa yun. Mahilig kayo manood ng YouTube. Diba? Kagapay. Space. Tapos ACTV. Sierra Charlie Tango Victory. Pag nakita nyo yan, sa YouTube po yan ha. Pag nakita nyo, nakasalagin, kulay itim. No? Kulay itim. Nakasombrero, kulay itim, parang cowboy. Yun na yun. Yan. Nakita nyo ha? Nakita nyo? Taas nyo, taas ang mga cellphone, taas. Taas kung nakita nyo. Sino po wala? Ayan, yan, yan. Ayan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe. Bakit? Pinaka-easy way na makapag-access kayo just in case of emergency. Malinaw? At maliit ba dyan, mayroon akong numero na ibibigay sa inyo. Yung number niyan, doon po kayo.